Sinasabi ni alias Totoy, mga kababayan, yung tattoo sa likod nila, ito nga ba ay magiging susi sa paglutas ng kaso ng missing sa Bungeros, mga ka-GP Natics? Kasi meron daw pong tattoo itong sila alias Totoy at yung mga may kinalaman po dito sa gawain ng mga ito. At ang kanilang palatandaan ay itong tattoo ng Arkanghel sa kanilang likod. Ito po, tingnan natin. Isiniwalat ni missing sa Bungeros whistleblower Dondon Patidongan o alias Totoy na may natatanggap siyang banta sa kanyang buhay. Nakatutok si Ian Cruz. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, isiniwalat ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy, kaliwat kanan na raw ang banta sa kanya mula nang maglabas siya tungkol sa kanyang nalalaman sa kaso ng mga missing sa Bungero. Noong isang linggo lang, nakatanggap daw siya ng laway lang ang puhunan ng Kristo. Ang problema yan, mga kababayan, mga ka-GP Natics, kailangan, palagay ko hindi lang laway. Palagay ko yung utak, Sir Rani Sierra. Kasi kung laway lang, nakipagpustahan ka, hindi mo naman natandaan, wala kang photographic memory, pwede kang takasan ng mga kapustahan mo. 'Di ba? Baka mamaya, dahil sinasabi nyo, Kristo, siya yung tagapusta, siya yung nagsasabi. Kumbaga siya, pinupondohan ng pera nung mga mananaya. Tapos siya ngayon ang pupusta sa iba. Alam ko, porsyento lang yung nakukuha niya doon or depende sa ibibigay nung mga nagpapusta sa kanya. Paano mga kababayan, kung pumusta, alam na may-ari na may pinustahan, hindi niya natandaan yon. So palagay ko hindi lang laway. Palagay ko yung pagiging matinik, yung matandain nung Kristo kung sino yung kanyang mga tinayaan or sino yung kanyang mga kapustahan. bulaklak ng patay na ipinadala sa kanya sa pamamagitan ng social media. Marami. Sa totoo lang, mayroon sa pinadalhan pa ako ng bulaklak na rest in peace. Hindi ako matatakot kung sino ka man yung Poncio Pilato ka nagpapadala sa akin ng ganyan. Takutin mo yung ang lolo mong panot. Wag ako. Ipinakita sa akin ni Patidongan ang kanyang tattoo na San Miguel Arcangel sa may likod malapit sa batok. May 20 raw silang may magkakaparehong tattoo. Tanda daw ng kanilang malalim na samahan ng mga may kinalaman sa missing sa Bungeros. Pero ang iba raw sa mga miyembro, pinabago na ang tattoo. Yung tattoo dito, yung sa amin, alam na ng yung Arcangel, yung grupo na yan, may mga tattoo lahat yan. Kaya imposible. Yung isang kaibigan ko na pulis, nagpadala na ng picture na binago niya na yung tattoo sa likod. Yung tattoo namin dito sa likod, ngayon pinatakman na nila. Pero halatang halata kahit takpan pa ninyo ng ilang tattoo yan, hindi nyo mabago yan. Nagpapasalamat daw siya sa PNP, lalo na sa liderato nito at buo raw ang tiwala niya kay Justice Secretary Boying Remulla. Handa na raw ang kanyang salaysay pero may inaayos pa rin daw bago isumite sa Department of Justice. Yung pindabit na yan, nandyan na yan. Katulad nung sinabi ko na nakaraan, kulang pa talaga. Pero mag-antay ka, Mr. Atong Ang. Bumaliktad na lahat. Lumutang na si Arvin Manggiyat, yung isang pulis na kasama dyan, na kasama sa umambos kay Arvin, na inutusan mo nga ako noon na bigyan ng 2 million. Kaya sabi ko, bakit ko bigyan, boss? Hindi naman namatayan si Arvin Manggiyat. Buhay yan. Para alam mo lang, yung mga apidabit ko na yan, alam kong may kopya na si Mr. Atong Ang yan, pero hindi ko pwedeng ibigay ang lahat ng detalye niyan. Pero grabe no mga kababayan, mga ka-GP Natics. Yung tinuturo niya dito na may mga tattoo daw, ibig sabihin may kinalaman. Ibig sabihin grupo talaga ito. Mga kababayan na talagang malaking, hindi lang basta grupo, isang malaking grupo na kung saan, 'di ba? Pero hindi katulad ng mafia. Kasi yung sa mafia, kapag pinabura mo, papatayin ka nila. 'Di ba? Tama ba? Kasi sabi ni Pulong, mga kababayan, ay sabi ni dating Senador Antonio Trillanes Deport, hindi mo pwedeng ipabura yung tattoo. 'Di ba? Sabi nila na si Pulong daw ay may mafia tattoo ng triad. Pero sabi, pwede naman ipabura yan para hindi makita.
sabi ni Trillanes, hindi pwede kasi parang dinidisown mo yung inyong triad. At pag dinisown mo yon, ang katapat ay papatayin ka rin nila. Dito, hindi kagaya nun. Kasi meron na daw mga nagpadala ng mga pulis, tapos meron ng ibang nagpadala ng mga kakilala pa niya, nakagrupo din, ay nagpabura na. Kumbaga, pinatungan na yung kanilang tattoo, mga kababayan. Sabi ko nga, mukhang marami na talagang alam itong si alias Totoy, at sana lahat ng kanyang mga sinasabi ay panindigan niya. Sabi ni Chavit, kailangan magbago, kailangan ang lahat ng sasabihin niya consistent, dahil baka siya ang mabalikan at the same time baka mamaya mga kababayan, 'di ba, dahil nga ang hustisya daw ay nababayaran at nabibili, nako, iyari ka rito, sigurado. Kailangan buo ang bayag mo, kailangan buo yung itlog mo dito. Lagi mong bitbit, hindi pwedeng mga kababayan ngayon ay magsasabi ka, tapos sa susunod ay magbabago na naman ang iyong turing o ang iyong statement. Pangit naman yon, 'di ba? Maraming masusunog. Ang dami mo ng mga pinangalanan, tapos bandang huli sasabihin mo, mga kababayan, ay hindi po kasi nabayaran lang ako. Meron kasi, sa totoo lang, minsan, kanina nga mayroong mga nagtatanong, Sir GP, bakit merong part ng utak mo na sinasabi mo hindi ka naniniwala kay alias Totoy? Meron ka rin part ng utak na hindi ka naniniwala kay Atong Ang. Parang ikaw ay naglalaro sa dalawang ilog, sabi nila sa akin. Hindi naman ako naglalaro sa dalawang ilog. Wala naman, ang tutuusin, ako ay, di ba sabi ko, pro-Pilipino, pro-life. Ayaw ko po ng mga extrajudicial killings, ayaw ko pa ng walang judicial process, ayaw ko niyan. So yung pagpatay ng basta-basta, kung may kasalanan naman, mga kababayan, dapat ito po ay idaan sa due process. Since nung time na yan, naging legal naman ang tinatawag natin na isabong via PAGCOR, kung may nanchochope, mga kababayan, nandadaya, dapat parusahan. Palagay ko, ang nandadaya na yan, pwedeng parusahan ng ating batas. Hindi yung papatayin, bubugbugin. 'Di ba? Mali naman talaga yon. Pero, ano ba talaga ka, GP? Ang tumatakbo sa utak mo? Isa lang ang masasabi ko sa inyo. Sa lumabas, mga kababayan, mga ka-GPnatics na pangyayari dito kay Laila de Lima, natanim ebidensya, 'di ba, na ginawan po ng sari-saring istorya, ay medyo sa mga to, medyo talagang tinitingnan kong maigi. Kaya nga, hindi po ako nagbibigay ng talagang masasabi natin solido na statement dito, sapagkat, mga kababayan, may inaantay ako ng mga salita na, kumbaga, parang makikita natin, may ano dito, may mali. 'Di ba? Kay de Lima nga napaniwala tayo ng gusto na si de Lima ay mayroong Ronnie Dayan, tapos naging, 'di ba, siya po ay nagsusupply, protector, yung mga bagay na yon. Pero eventually, nung nawala na si Digong, nakita natin nag-recant yung mga state witness, nag-recant yung mga tao na against or nagpapatunay na si de Lima daw ay siya po ay protector daw ng droga. Nakita natin yun. So, sa ngayon, sa panahon natin ngayon, mahirap po basta-basta na magtiwala. Huwag tayong mag-base sa emotion. Huwag tayong mag-base sa sinasabi, yung buka ng bibig. Kailangan maging matalino tayo sa pagsiyasat ng mga bagay-bagay. Maging vigilante tayo. Huwag yung sasabihin nyo, ay ayaw ko na sa'yo. Meron akong isa na inaaway ako. Sabi sa akin, PI ka. Ayaw ko na sa'yo. Araw-araw ako nanonood sa'yo, pero ngayon mukha kang bias. Sabi ko, teka lang. Saan ako naging bias? Pinagtatanggol mo si Atong Ang. Hindi ko pinagtatanggol si Atong Ang. Ang sinasabi ko, kay alias Totoy, maging matibay siya, dapat ipakita niya yung mga ebidensya para hindi siya masunog. Kasi kung ang sinasabihan niya na mastermind si Atong Ang, di ba dapat, mga kababayan,
buo ang kanyang loob, buo ang mga ebidensya, buo ang mga dokumento, buo yung mga tao na kanya pong iaharap. Hindi kagaya nung sinasabi niya na hilaw. Sunog daw, sinunog nyo daw yung ebidensya. O paano mo pa mapapatunayan yun kung sinunog mo yung ebidensya? O may USB. So kung sinunog mo, may USB sa'yo, sino ang nagbigay ng USB na yon? Sa makatuwid mga kababayan, binabalanse ko lang po. 'Di ba? Binabalanse ko. Hindi po ako naniniwala kahit kaagad kay kanino. Kasi nga, meron tayong precedence. Kung sa batas, mga kababayan, may precedence tayo. May tinitingnan tayo na nangyari na before. Tapos gusto nyo maniwala kaagad sa mga bagay-bagay. 'Di ba? Nagtago daw si alias Totoy. Sabi pinalipad ni Atong Ang. Pero hindi naman tumakas. Ang ginawa, tumakbo pa nga ng mayor. Sana po nagigets ninyo, wag nyo po sana akong mumurahin at wag nyo po sana sasabihan na ako ay bias. Napaka nipis mo naman, GP. Nakakasama po din ang kasi ng loob. Sasabihin nyo akong bayaran. Kasi kung ako ay bayaran, mga kababayan, mga ka-GP Natics, baka mamaya araw-arawin ko to. Diba? Baka mamaya, mga kababayan, makikita nyo talaga, hinahalungkot ko na ang buhay ni alias Totoy. Ito pala si alias Totoy. Ganito pala yung ginagawa niya. Kung sinunog, kainin niya na lang. Sabi ni Jerome Nabor. Diba? Meron background gambling illegal si Atong Ang kaysa kay Kong Dilima. Mali ka rin, GP. Hindi. Ang ibig ko bang sabihin, yun lang yung nagiging basihan ko. Godfrey Bawigan. Yung kay Dilima kasi, di ba? Sabihin man natin, kasi may si Chabit na nga nagsabi, may mga nababayaran. Merong mga nabibili. So, yung nababayaran at nabibili, iyon ba ay nandoon lang sa judiciary? Hindi ba yan applicable to everybody? Yun ang tanong. Kasi pag sinabi nyo, judiciary lang, selective lang kayo. 'Di ba? Pero pag sinabi nyo, ang mga nababayaran at nabibili, it applies to everybody. Oy, bayaran na naman ako. Sabi ni Ruth KGL, agree with you, mag-observe muna at antayin natin mga iba pa nating hinahanap na kasagutan kung totoo o hindi. Huwag padadala sa lahat ng mga pinalalabas. We have to think critically. Exactly. Mga kababayan, dito tayo masusubok. 'Di ba? Bilang isang, sabihin natin mga kababayan, hindi man tayo kagaya ng mga mainstream media. Pero dapat talagang mag-isip po tayo, maging balanse, at magkaroon tayo ng critical thinking. Otherwise, mga kababayan, emotion na ang magiging basihan natin. Alam nyo po, pag emotion ang pinairal natin, nangyayari dyan, namamali po tayo ng assessment. Kaya nga inaantay ko eh. Sabi ni James Brasos, halatang halata ka magkano ibinayad sa'yo. Alam ng Panginoong Diyos, mga kababayan, kung ako ay binabayaran ni Atong Ang. Alam nyo, sorry kung sasabihin ko sa inyo, papatulang ko lang kayo ng konti, napakaengot nyo. Kung may babayaran si Atong Ang, hindi po ako yung malalaking channel. Ano lang yung channel ko? 146,000. Ang dami dyan mga influencer, milyon. Milyon po ang kanila pong mga page at channel. Malamang sa malamang, sila po ang babayaran. Kasi sila po, mga kababayan, may impluwensya sa napakaraming tao, sa napakaraming Pilipino. Ang abot po ng network ko, baka dito lang. Ito lang gakuko. Diba, Tita Ning? Ang hirap umintindi ng mahihina ang ulo. Tapos sasabihin, milyon binayad sa'yo. Milyon? Anak ng tinapa. Hoy, James Brasos! Kung milyon ang binayad sa akin, ngayon, 150,000 ang bill ko doon sa ospital sa asawa ko. Kung milyon ang binayad sa akin, hindi na sana ako nanghihingi ng tulong sa PhilHealth, hindi na ako nanghihingi ng tulong sa SWA,
Hindi na ako naghihingi ng tulong sa DSWD. Gunggong. Alam nyo, parang kinukuha nyo yung galit ko dahil kulang ako sa tulog, papatulang ko kayo ng konti. De, joke lang, mga kababayan. Sorry na, ganun lang talaga, di ba? Gusto ko lang ipamukha sa inyo na wala po akong milyon, di ba? Di sana, hindi, sabi ko nga, ulitin ko, may problema ako sa asawa ko, di ba? Siya inoperahan, 150,000 yung bill namin sa loob po ng 3 o 4 na araw pa lang. Di sana, yung billing namin, hindi ko na po inalalapit kung kanino, kung may milyon po ako. Di ba? Salamat, Sir Christopher Dagiwag. Maraming salamat po. Okay, eto next topic. Talagang ginugulo nyo ako Okay lang yan.